napansin ko lang naman, habang tumatagal, ba't parang parami yata, nagparami ang nagagalit dito kay Vice Tanda, mga kababayan, ayon yan kay Bibi Gandang Hari. Siya na ngayon si Vice Tanda at hindi na Vice Ganda dahil sa naging asal nitong si Vice Tanda na tila kabastusan o pambabastos sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Maraming nagalit. Kahit po si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, ito ho ang video, panoorin po natin. Naglabas po ng sama ng loob dito kay Yoka Babs, mga kababayan. Mas bagay po siguro ang Yoka Babs. Total, sabi niya naman hindi daw siya nasasaktan o hindi daw siya apektado sa mga basher niya. Tawagin na lang natin siyang Yoka Babs. Mga kababayan. Ito po ang video, mga kababayan, ni Senator Rodante Marcoleta. Tinawag niya pong walang hiya si Yoka Babs. Ito, basahin ko muna ang caption. Napakawalang hiya nung tao na yun. Diba? Kahit yung mga contestant nila sa sarili nilang show, nakakaranas sa kanya ng tila pamamahiya. Palibhasa, isang kabayong nadamitan, nasuotan ng alahas at nagkapera. Parang yumabang na. At ang tingin sa mga mahihirap na dating pinanggalingan niya ay basura. Yan lang naman ang napansin ko, mga kababayan. Napakawalang hiya ng taong yun, sabi ni Senator Rodante Marcoleta. Nagpahayag ng sama ng loob si Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig sa Senado kaugnay ng pagdawit ng komedyante at host na si Vice Ganda sa concert nito. Ayan, dinamay po ang pangalan ni Senator Rodante Marcoleta. Dilawan nga kasi, dilawan ba o kakamping? Kakamping nga kasi yan. Si Marcoleta naman tuloy, pasensya na. Si Vice Ganda, siyempre, galit yan sa lahat ng mga kaalyado ng Duterte. Ano pa bang aasahan natin dyan? Di ba samantalang tayong mga DDS, tumigil na po tayo sa panunuya, pag-question kay Inang Lenlen. Kasi nga, natalo na. At higit sa lahat, wala naman yata plano tumakbong presidente yan sa susunod na taon. Di ba? Wala na. Natapos na tayo. Pero itong nag-iisang kakamping, si Vice Ganda, hindi siya matapos-tapos sa mga Duterte. Una nang nag-viral ang ilang bahagi ng concert ni Vice Ganda kasama si Regine Velasquez, kung saan tumitingin ang dalawa ng throwback pictures at nabanggit ang pangalan ni Senator Rodante Marcoleta. Dinamay nga, nananahimik itong matino at napakagaling na senador. Tinutuya o tinuya din ni Vice Tanda o ni Yoka Babs, mga kababayan. Sa hearing, kaugnay ng online gambling, iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na kaya lumalaki ang online gambling ay dahil sa paggamit ng sikat na endorser. Oo, totoo naman yan. Sikat naman talaga si Vice Ganda. Kaso, yung paraan niya sa pagpapasikat niya, nakakasakit po sa ibang tao. Ako mula noon, hindi ko pinapanood talaga si Vice kasi hindi ko po tipo yung pagpapatawa niya. The best pa rin yung mga makalumang komedyante. Di ba? Sila Redford White, sila Dolphy, sila Rene Requestas. Mas magagaling talaga. Yun talaga ang mga komedyante. Ito, hindi naman to komedyante si Vice Mambubuli ito. Lakas mambuli nito Senator Marcoleta versus Vice Ganda. Ayan.
nag-versus na tuloy. Hindi pa ito ang una't huli, Vice Ganda. Merong pagkasunod itong video na to. Ito na po, panoorin na po natin. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niyo yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Walang iya ka pala daw eh. Vice Ganda. Ikaw kasi, sumusobra ka na eh. Noon, kung nakakalusot yung mga pambubuli mong pang-aasar mong patawa, ngayon hindi na. Kumbaga, tapos na ang maliligayang araw mo pagdating sa karerang pinasok mo. Yung trabaho mo bilang stand-up comedian sa bar, okay yan. Doon mo yan i-apply. Pero sa mga konsyerto mo, hindi ba pwedeng kumanta ka na lang? Concert nga, di ba? Puro kanta na lang. Huwag mo nang isisingit yung mga trabaho mong panunuya, pang-asar, para lang kumita ng pera. Ang pangit ng dating ng trabaho mo. Yung bang magkakapera ka dahil nang asar ka ng tao. Tuwang-tuwa naman yung mga nanonood sa'yo. Huwag tanga lang. Hindi mo ba alam, Vice? Ito sa akin lang to ha. Maraming mga bata na bagong sibol na kagaya mo ang kasarian na nai-impluensyahan mo. Yung kanilang pagpapatawa na i-apply nila sa mga magulang nila na hindi nakakatawa, lalo na't hindi sanay manood, katulad ng mga jokes mo, kaya nasasampal ito, nasasaktan ito mga anak nila dahil ginagaya ka eh. Influencer ka rin naman eh. Maraming humahanga sa'yo. Pero sana, pagsabihan mo, yung mga bata na huwag niyong gagayahin yung ginagawa ko dahil bastos ang ginagawa. Ganon. Bastos akong klaseng tao. Yung mga pagpapatawa ko, pambabastos yan. Huwag niyong gagayahin. Bagay lang yan sa akin kasi kabastos-bastos naman ako. Ganon. O ginagaya ka eh. Dumadami eh. Napansin ko lang ha. Ginagaya ka. Hindi maganda na isang katulad mong hinahangaan ng maraming mga kabataan na ginagaya ang style mo. Ano mangyayari sa bansa sa mga susunod na taon? Ang mga kabataan, imbis na pag-asa ng bayan, ang mangyayari, ang mga kabataan, ang babastos sa bayan. Ganun ba ang gusto mo mangyari, Vice Ganda? At tandaan mo to, hindi pa tapos si Senator Rodante Marcoleta, maaaring yung ini-endorse mong online gambling, online gaming, yan. Maaaring maipasara yan. Bawas yan sa revenue mo. O doon sa mga endorser ni Vice Ganda. Abay, mag-isip-isip na po kayo. Mabaho na ho siya ngayon.
hindi ibig sabihin yan pinag-uusapan siya, lalo lalakas po ang sales ninyo. Maaari pong mawalan kayo ng sales sa mga susunod na buwan. Oo, mararamdaman nyo na yan na ang datos ng inyong sales imbis na pataas, pababa na. Matakot na kayo at kinakailangan nyo siguro magpalit ng bagong endorser. Maraming sikat na mga artistang hindi bastos, matalino pa. Yun po ang kunin ninyo, wag yung di naman kagandahan, bastos pati. Di ba, mga kababayan? Real talk lang. Sabihin ng iba, maraming natulungan. Eh bakit? Yung ordinaryong tao nga, hindi sikat, hindi artista, nakakatulong nga eh. Kahit hindi sinlaki ng kinikita nitong si Vice Ganda, nakakatulong nga eh. Di ba? Ayusin mo kasi yung pagpapatawa mo, Vice. Bastos ang datingan mo. Ngayon, pinuputakti ka sa social media. Huwag kang mapipikon, ha? Total, ang sabi mo naman, hindi mo papatulan yung mga basher mo. Lalo na't hindi kumikita ng 500K a month. Ako, magkano lang kinikita ko? Magkano lang 50 mil lang. Huwag kang mapipikon sa akin, ha? Kabayo ka. Kabayo. Ganyan ka ba pinalaki magulang mo? Magulang mo ba basto sa kapwa-tao? Nakikita mo bang lumalaki ka? Ang magulang mo, hindi maganda makitungo sa kapwa-tao? Kaya ganyan ang ugali mo? Nagtatanong lang ako, ha? Hindi kita pinaparatangan maging ang magulang mo. Okay? Iayos mo yung buhay mo. Ito pa mga kababayan. Ito matindi ho. Sa Cotabato. Cotabato ba ito? Sa Cotabato nga mga kababayan, inupakan itong si Lagdameo at saka si Galvez, mga kababayan, pinagbabato ng itlog, kamatis, at nung kung ano-ano pa. Ito, basahin ko po. May video rin, mamaya panoorin din natin. Basahin ko lang muna itong caption sa balita. Inupakan ng mga nagprotesta sina Sap Anton Lagdameo at OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. matapos batuhin ng kamatis, itlog at sinelas ng mga miyembro ng Civil Security Organization o CSO sa Cotabato City ngayong araw, Agosto 14, 2025, mga kababayan. Inis na inis eh. Ano kaya ang dahilan? Tuloy ko yung basa para malaman ho natin. Ang insidente ay naganap kasabay ng isinagawang CSO's mass action urging the GPH to honor and implement peace agreement with Moro Front na ginanap sa City Plaza ng Cotabato City. Merong event. Okay? Ipinahayag ng mga CSO ang kanilang mariing pagtutol sa umano'y panghihimasok ng mga opisyal ng pambansang pamahalaan sa pamamahala ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa kanila, ang nasabing presensya ay kapayapaang matagal nang ipinaglaban, mga kababayan. Ito na po yung video, panoorin po natin.
tanong nga tanan, may tanong mo ba nga tagapagatan? No, paalala po sa lahat, no, wag po muna tayong umuwi dahil magdudua po muna tayo at bibigyan ng kaparator ng bilis and reading of the manifesto. O, yung kanilang stand nila naman po, mga kababayan, ang pinagbabato. Pero kung naroon yung dalawa, itong si Galvez at si Lagdameo, mismo sa lugar kung saan merong event, mga kababayan, maaaring hindi lang po yun ang magagawa ng ating mga kapatid na Muslim. Magulo ang Pilipinas, mga kababayan, sa Administrasyong Marcos dahil sa mga pakialamero niyang mga alagad. Eto, mga Muslim, galit na. Subukan kaya nila puntahan itong lugar na ito kung saan galit na galit yung mga kapatid nating Muslim. Kahit siguro yung ating presidente, mga kababayan, baka hindi makapagtimpi itong mga ito. Batuhin din ng itlog, kamatis at tsinelas. Ganyan po. Ganyan ang mga alaga nitong presidente natin. Pakialamero kasi. Nanghihimaso kasi. Natural. Etong ating mga kapatid na Muslim, tao lang, may emosyon din, nasasaktan din, na dahil pakialamero itong dalawang ito. O eto, naglabas siyempre na kanilang galit. Buti nga, standi lang ang ginawa nilang, ang pinagbabato nila, ang ginawa, sampol Siguro kung naroon yung dalawa, baka magurgur pa sa galit nito mga Muslim, mga kababayan. Ibahin nyo ang mga taga Cotabato, lalo na ang mga Muslim, pag nagalit yung mga yan. Buhay sa buhay talaga mga yan. Subukan yung dalawa, Lagdameo at Galvez, pumunta ron. Hindi na kayo makakalabas ng buhay. Ito pa isa, mga kababayan. Di bagay, sa opisina ng Senado, meron di umanong nagtsutsongke at iniimbestigahan pa lang sa ngayon. Kanina, mga kababayan, mga bandang alas 4, alas 5, lumabas po sa balita, nagulat ako. Ang itinuturo na gumagamit di umano ng damo, mga kababayan, si Nadia Montenegro. Totoo kaya? O eto, basahin ko yung balita. No? At ang pagsagot ni Nadia Montenegro, nagbigay na po siya kaagad ng kanyang pahayag. O eto muna, yung balita, na inginuso nga siya. Parang ganun ba? Tinukoy sa incident report ng USAA si Nadia Montenegro na inireklamong nagtsutsongke sa isang CR sa Senado noong 2 linggo ng Hulyo. Nangyari na pala ito. Noong 2 linggo pala ng Hulyo. At nito lang, Agosto 12. So, 2 beses na nangyari, mga kababayan. Sino ang tinuturo? Ayon dito sa incident report ng USAA, walang iba kundi si Nadia Montenegro. Okay. Para maging patas ho tayo, mga kababayan, wag po tayong makikinig sa isang balita. Kailangan kinukuha din natin ang panig nung inaakusahan. Okay? Ito naman po ang paglilinaw mismo ni Nadia Montenegro. Nilinaw ni Nadia Montenegro
isa sa mga staff ng opisina ni Senator Robin Padilla, sinadya ho, staff po yan ni Senator Robin Padilla. Nilinaw niya na hindi ito naninigarilyo o gumagamit ng marijuana sa Senado. Sigarilyo nga, hindi gumagamit Hindi nga nag-IOC Chongke pa kaya? No. Ngunit, inamin na may dalang vape na maaari aniyang dahilan ng kakaibang amoy. So, vape lang mga kababayan, e-cigarettes ang dala. Siguro nag-CR, siyempre mabaho nga naman mga kababayan, no? Mabaho pagka may etchas ka pasintabi po sa mga kumakain. Tapos, buga siguro ng buga ng vape, higop buga, para nga naman hindi niya maamoy yung amoy ng kanyang dumi. Natural yan, lahat, sino ba namang dumuduming mabango, amoy marang, amoy mangga, mabaho man talaga yan. So, vape siya lang vape, maaaring ganun po ang senaryo mga kababayan. Ngayon, yung amoy ng vape at amoy ng kanyang etchas, akin lang to naghalo, ang kinalabasan, nag-amoy chongke o kahawig lamang ng amoy ng chongke. Yun, maaaring ganun lang. Yun ang sabi niya Di ba? Vape lang daw ang kanyang ginagamit, nagbe-vape lang daw siya. At inamin niya naman talaga. Di ba? Kaugnay ito ng Internal Incident Report ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA na may malakas at kakaibang amoy mula sa Ladies Comfort Room malapit sa Senators Extension Offices sa Senado. Yun. Inamin na. Okay na. Inamin ni Nadia na hindi siya nagtuchongke at vape lang yung ginagamit niya. Di wala na problema. Wag na natin masyadong bigyan ng iba pang kulay at baka sakyan na naman ito ng mga, alam nyo na, ito, katulad nito, kulay pula pa man din suot ko. Kasi isa na talaga, nagkataon pa. Baka sakyan ho nila at madawit na naman ito ang ating Tatay Digong. Kita nyo na? Yung mga alagad ni Digong, sabihin na naman yan, mga bangag pala, tapos kung magparatang kay BBM na bangag, sila pala itong bangag. Lilinawin po namin at nilinaw na po ni Nadia Montenegro. Hindi sigarilyo, dahil hindi siya naninigarilyo. At hindi rin damo, dahil vape lang ang kanyang ginagamit noong siya ay nagsi-CR. Tapos, period. Huwag niyong sasalsalin ang balita. Okay? Magaling kayo dyan magaling kayo sa black propaganda Mga propagandista kayo para lang sirain ninyo ang mga Duterte. Madadamay na naman ito ang dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, si Nadia pa lang at si Robin Padilla. Kasi ang sabi mga kababayan, kaya daw pala isinusulong ni Senator Robin Padilla na maging legal ang medicinal, ang tawag dito, cannabis. Dahil yung kanyang mga staff di umano pala, gumagamit nito. At baka daw, pati si Robin Padilla, gumagamit din nito. Walang ganunan. Di ba? Pinalala na nila ang issue, mga kababayan. Sinakyan na nila ng sinakyan. Kasi yan po talaga ang gusto nila mangyari. Baliktarin nila kung sino yung tunay mga adictos, benedictos, meron ng record sa PDEA, nakalagay ang pangalan sa isang papeles o dokumento, kasama pa itong isang artista. Gusto nilang burahin yon sa pamamagitan siguro nito. Kaya nila ngayon sinasakyan ito. Kaya naman natin nililinaw, dahil nilinaw po ni Nadia Montenegro na hindi nga siya naninigarilyo. Vape lang. Maliwanag, mga bangag vlogger.
Ayos. Talo kayo. Talo na naman kayo. Wala kayong maibabanat o hindi nyo ito masasakyan na maayos dahil agad-agad naglabas ng pahayag si Nadia Montenegro. O tapos na. Period na. Wala na. Hindi nyo na ito makakwartahan. Itong content na ito. Itong balitang ito. Pag malaki nyo na lang yung amo nyo. Total, meron naman siyang inutang sa India. Yan ang sabihin ninyo. Inutang ng mga bomba. Missiles pala. O ito pa isang balita, mga kababayan. Ito maganda to. Tungkol po ito sa ginawa ni Attorney Torion at Attorney Jimmy Bondoc, mga kababayan. Kaugnay po nito, mga kababayan, ang nakaraang halalan 2025. Nako, matindi ito. Mukhang madadawit nito si George Garcia, mga kababayan, na ngayon nananahimik na, ewan ko nasaan na, baka nagtago-tago na. Ito, maikli lang Israelito Torion at Attorney Jimmy Bondoc. Nako, parehas attorney magagaling ito. Naghain ng petisyon sa Senado para imbestigahan ang umano'y irregularidad sa 2025 elections. Tama yan. Kasi nakakapagtaka. Ako, una nagtataka talaga ako, mga kababayan. Bakit 5 milyon lang ang nakuhang boto ni Pastor Apollo Kibuloy? Kay Pastor na lang tayo. Bakit 5 milyon lang? Ito ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, kung hindi ako nagkakamali, 8 to 9 million. Dapat yun, pasok na. Dapat bumaba man, siguro nasa 8 million o 7.5 million. Okay na ako doon. 5 million lang mahigit. Nasaan yung iba? Di ba maliban pa dyan sa miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan, ilan ba ang bilang ng mga Dabaweños? Davao region lang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental at De Oro. Yung 5 region na yan. Yan na lang. Pasok po ang Duterte. Ilan ba ang bilang nito? Milyon-milyon din po. Sabihin na natin, sumatotal nitong 5 region na ito, nasa mga 5 milyon o 7 milyon din. Plus 7 milyon ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pasok sa 12 o maaaring makakuha ng 12 milyones ang Pastor Kibuloy. O sabihin na natin, 5 million na lang. 5 million na lang. Ito lahat. Bakit? Wala bang bumoto na Duterte sa Visayas at Mindanao? Visayas at Luzon? Imposible yan. Di ba? Meron po talagang irregularidad ang nakaraang halalan midterm election. Ito ngang senatorial, mga kababayan. Tama lang na maghain sila ng petition, itong si Attorney Torion at si Jimmy Bondoc, para malaman po natin ang katotohanan. Halungkatin, halukayin ito, mga kababayan. Di ba? Jimmy Bondoc, kilalang attorney, kilalang mang-aawit, artista, celebrity, hindi nanalo. Parang nakakaduda nga, mga kababayan Nakakaduda talaga. Sana, sa lalong madaling panahon, maimbestigahan na kaagad itong di umano'y irregularidad sa 2025 election at naghihintay kami. Ito yung hinihintay ko. Buti na lang naghain itong dalawa. Sabi ko nga nung medyo luminaw na, meron nang dineklarang nanalo ng mga senador. No? Sabi ko, ba't walang investigasyon na gaganapin? So, ganun-ganun na lang yun.
kaming mga vlogger, umiikot kami. Luzon, Visayas, Mindanao, para tumulong sa kampanya ng Duterte. Sakripisyo din po kami. Gumastos din po kami ng pera, pagod, puyat, ulan, init. Tapos ganun-ganun lang yun, walang investigasyon. Buti na lang. Naghain na itong dalawa. Sana, maliban sa dalawang ito, yung iba pang attorney na naging kasama sa senatorial slate ng Duterte, tulad ni Atty. Rebeck Rodriguez at ng iba pa, sana maghain din ng petisyon. No? Para maimbestigahan itong pinaghihinalaang irregularidad sa 2025 election. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.